Welcome back sa ating channel. Muli, ito si Teacher JM at tayo muling mag-aaral sa Filipino 3, unang markahan. Handa na ba ang lahat? Tara, simulan na natin. At ang ating pag-aaralan ngayong umaga sa ikatlong linggo ay ang pagbabasa ng mga pantig, cluster, salitang iisa ang baybay, ngunit magkaiba ang bigkas at salitang hiram. Tara, halina't tayo muling matuto ng ating aralin. At ang kahalagahan ng pag-aaralan natin ngayong umaga ay ang pagbabasa ng mga pantig, cluster, salitang iisa ang baybay, ngunit magkaiba ang bigkas, at salitang hiram ay mahalagang matutunan mo upang magamit ang mga salita sa mas makabuluhang pahayag. At ang unang pag-aaralan natin ay ang pagbabasa ng mga pantig. Ating tignan ang mga halimbawa. Una ay ang salitang aklat, balat. Ito ay mga salitang may dalawang pantig. Susunod naman ay ang watawat at ang salitang salamat. Ito naman ay may tatlong pantig. At ang susunod ay lakambini at binibini. Ang mga salitang ito ay may apat na pantig. Ngayon, kayo naman, ibigay ang mga bilang ng pantig ng mga sumusunod na salita. Ang una, bata. Tama, ito ay may dalawang pantig. Pangalawa, bulaklak. Tama, ito ay may tatlong pantig. Pangatlo, bola. Magaling, ito ay may dalawang pantig. Pang-apat, halamanan. Tama, ito may apat na pantig. Panglima, larawan. Ito naman ay may tatlong pantig. Pang-anim, hintuturo. Magaling, ito ay may apat na pantig. Pang-pito, bintana. Ito ay may tatlong pantig. Pang-walo, puso. Tama, ito ay may dalawang pantig. Ngayon naman, dumako tayo sa mga salitang cluster. Bago ang lahat, alamin muna natin kung ano ang salitang cluster. Ito ay masasabi nating salita, may cluster kung mayroon itong magkatabing dalawang letra na parehong katinig. Makikita ito madalas sa unahan ng salita. Kung inyong natatandaan, ang mga patinig ay ang mga letrang A, E, I, O, U. At ang mga katinig naman ay ang mga natitira. Letrang B, D, G, H, K, L, M, N, P, R, S, T, W, and Y. Narito ang mga halimbawa ng salitang cluster. Una ay ang salitang globo. Ito ay may kambal katinig na letrang G at L, kaya naman ito ay tinatawag na cluster. Pangalawa ay trumpo. Ang kambal katinig dito ay T at R.
At ang pangatlo ay ang salitang cluster. Ito ay may kambal katinig na letrang K at L. Susunod ay ang blusa. Ito ay may kambal katinig na letrang B at L. At ang panghuli ay ang salitang preno. Ito ay may kambal katinig na letrang P at R. Preno. At ngayon, kayo naman. Lagyan ng check kung ang salita ay cluster at X naman kung hindi. Ngayon naman, ating alamin kung tama ang inyong mga sagot. Ang una ay klase. Ito ay check dahil ito ay cluster. Pangalawa ay X dahil ang lapis ay walang kambal katinig. Pangatlo, tsaa. Ito ay halimbawa ng cluster, gripo, check, tinidor, X dahil wala siyang kambal katinig. Susunod ay tseke, check, plato, check, prutas, check, ang gatas ay X at ang paso. At ang susunod naman ng ating pag-aaralan ay ang salitang hiram. Handa na ba kayo? Tara, alamin na natin. Una sa lahat, ano nga ba ang salitang hiram? Ang salitang hiram ay mga salitang Ingles na walang katumbas na salita sa salitang Filipino. Maaaring ito ay binabaybay hango sa pagkakabasa nito. At narito ang mga halimbawa ng salitang hiram. Ang una ay ang salitang computer o sa Ingles ay computer. Dahil wala itong katumbas sa salitang Filipino, binaybay ito ayon sa pagkakabasa. Computer. At pangalawa, Facebook. Wala itong katumbas sa salitang Filipino. Pangatlo, soft drinks. Pang-apat, electric fan. At ang panglima, camera o sa salitang Ingles ay camera.
At ngayon, kayo naman, basahin ang mga salita at tukuyin kung alin sa mga ito ang salitang hiram. Lagyan ng check kung ang salita ay salitang hiram at X naman kung hindi. Ating alamin kung tama ang inyong mga sagot. Ang unang salita ay control. Ang sagot ay check. Ito ay salitang hiram. Binaybay lamang ito ayon sa pagkakabasa nito. Pangalawang salita ay kulisap. Ito ay hindi salitang hiram kaya ang sagot ay X. Cake, ito ay salitang hiram. Kape, X. Kilo, check. Next ay pinggan ay X. Porcelana, check. Juice, check. Tubig, X. And zigzag ay check. At ang susunod na ating pag-aaralan ay ang mga salitang iisa ang baybay, ngunit magkaiba ang bigkas at kahulugan nito. Narito ang mga halimbawa ng mga salitang may iisa ang baybay, ngunit magkaiba ang bigkas at kahulugan nito. Ang unang salita ay basa. Pagsasabi ng mga salitang nakikita. Ang pangalawa ay basa dahil sa tubig. Magkakaiba sila kung sa diin kung paano ito basahin. Ang pangalawang salita ay tubo, daanan ng tubig. Pangalawa ay tubo, halaman na pinagkukunan ng asukal. At ang pangatlong halimbawa, puno, malaking halaman na pinagkukunan ng tabla. At ang pangalawa ay puno, ibig sabihin marami o nag-uumapaw. Atin munang basahin ang mga salitang may iisang baybay, ngunit magkaiba ang bigkas at kahulugan nito. Piliin ang angkop na kahulugan nito sa loob ng kahon. Number 1. Napaiyak sa hapdi ang bata dahil sa pasong natamo. Ang pamimilian ay A. Paso, lalagyan ng halaman, o B. Paso,
ibig sabihin na lapnos. Tama, ang wastong sagot ay letrang B, paso. Number 2, may malaking pagawaan ng paso si Aling Betty. A. Paso, lalagyan ng halaman. B. Paso o lapnos. Ang wastong sagot ay A. Paso, ibig sabihin lalagyan ng halaman. Number 3, buhay lahat ng itinanim kong halaman sa hardin. A. Buhay, ibig sabihin hindi namatay. B. Buhay, ibig sabihin pananatili sa daigdig ng isang tao. Magaling! Ang sagot ay letrang A. At ang pang-apat, mahirap ang buhay ng isang magsasaka. A. Buhay, hindi namatay. B. Buhay, pananatili sa daigdig ng isang tao. Tama! Ang wastong sagot ay B. Buhay. Number 5, puno ng pasahero ang jeep. A. Puno, ibig sabihin marami o umaapaw. Letrang B. Puno, ito ay halamang kahoy. Tama! Ang sagot ay letrang A. Puno.
At ang ating pag-aaralan ay ang pagsunod sa panuto. Ang kahalagahan sa pagsunod sa panuto ay nagpapakita ng ating pagkaintindi sa isang bagay. Ito rin ay nagpapakita ng ating disiplina. Ang panuto ay ginagamit upang maging maayos ang isang proseso o bagay na gagawin. Alam mo ba ang kahalagahan ng pagsunod sa panuto? Marunong ka bang magbigay ng panuto kahit namumunting gawain? Paano nga ba sumunod sa isang panuto? Ngayon naman, sa isang malinis na papel, sundin ang mga sumusunod na panuto. Handa ka na ba? Tara, simulan na natin. Ang unang panuto, sa papel, gumuhit ng malaking hugis bilog. Susunod, sa itaas ng bahagi ng loob ng malaking bilog, gumuhit ng magkatapat na dalawang hugis bilog. Ang susunod na panuto, sa gitnang bahagi ng loob ng malaking bilog, gumuhit ng isang may makatamtamang laking hugis tatsulok. Pang-apat, sa ibabang bahagi ng loob ng malaking bilog, gumuhit ng isang malaking titik U. Panglima, ano ang iyong nagawa? Tama, ito ay nakangiting muka. Maari mo bang ipakita ang iyong gawa? Pwede mo din i-upload sa ating comment section. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana ay marami kayong natutunan sa araw na ito. At muli, ako si Teacher JM. Huwag kakalimutan mag-subscribe, like, comment, and share. And click the notification bell for more videos.